Good morning sa inyong lahat. At syempre, nandito pa po kami ha. Hindi po pwedeng supilin kahit ninuman dahil ang Panginoon ang nagbigay ng teknolohiya ng internet. At ang internet po ang superhighway para sa malayang merkado ng idea. So sa mga nais supilin ang SMNI, hindi po kayo maging matagumpay habang naririyan ang internet. Ang aking request lang po ha, pakikalat po sa mga kaibigan ha. Mapapanood pa rin ng SMNI sa YouTube, sa Facebook, sa Twitter, at sa Tama ka, Atty. Rumblr. Hindi dapat Huwag supilin natin ang payaang malayang magtagumpay pamamayan. ang nais manupil sa Kaisan nyo malayang kami, pananalita. ang taong bayan. Ilang senador dinepensahan ng SMNI sa suspensyon ng NTC. Pagsuspende sa programang Gikan sa Masa para sa Masa, matinding paglabag sa constitutional rights ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangulong Bongbong Marcos tinaasan ang gratuity pay ng mga Medal of Valor awardee ng AFP. Mga sundalong magbubuwis ng buhay, marami pa kung babaliwalain ang CPP, NPA, NDF ayon kay Vice President Sara Duterte. Senator Coco Pimentel tiniyak na kanyang hihimayin ang idinagdag na 450 billion pesos na unprogrammed funds sa 2024 national budget. Nagayag ng pagdepensa ang ilang senador sa Sunshine Media Network International o mas kilala bilang SMNI laban sa naging hakbang ng National Telecommunications Commission o NTC na suspindihin ang nasabing media network. Nagbitaw ng katanungan si Senador Amy Marcos sa kanyang Facebook account. Ani Amy, sino anya ang natatakot sa SMNI at bakit kailangan i-shutdown ang mga hindi sumasang-ayon dito? Dagdag pa ng senadora, bakit pinatawan agad ng 30-day suspension ang network na hindi man lang binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Binigyan pa ng diin ng senadora kung takot ba tayo sa katotohanan o takot ba tayo kung tama ang SMNI. Ang pagkwestiyon ni Senadora Amy sa kilos ng NTC ay sinigundahan rin ni Senator Chis Escudero. Giyit ni Senator Escudero, dapat linawin ng NTC kung ano ang nilabag ng nasabing network upang maiwasan ang aligasyon ng panggigipit at pagpigil sa kalayaan ng pamamahayag. Gayon din ang posibleng epekto nito sa pangkalahatan ng mga kritiko sa administrasyon. Ikinababahala rin ni Escudero ang posibleng epekto nito sa pangkalahatan ng mga kritiko sa administrasyon. Para naman kay Senador J.D. Ejercito, maaring patawan ng suspensyon ang programa ng SMNI ngunit hindi ang mismong istasyon. Binigyan din ito ang kanyang paniniwala sa freedom of expression. Samantala sa kabilang banda ay pinaalala naman ni Senator Robin Padilla ang pinagmulan ng malayang pamamahayag. Ayon kay Senator Padilla, ang pagpapatahimik sa SMNI ay pagyurak sa ipinaglaban ng ating mga bayani. Malinaw anya sa konstitusyon ang pagbibigay kalayaan ng magayag at ng pananalita. Numero 1 rin anyang nilalabanan ng network ang mga nais magpabagsak sa gobyerno at ang mga kumikitil sa buhay ng mga Pilipino. Sa huli punto ng pambabatas, hinanap niya ang tamang pangangatwiran sa mga ipinataw na kaparusahan sa nasabing network. Kakaiba nga po ito naging order ng NTC. Abay, binigyan kami po dito sa SMNI ng show cause, pero at the same time, sinuspindi na ng 30 araw, no? So para kami mapapakinggan kung suspendido rin naman kami, no? Alam niyo po, ang trabaho natin dito sa SMNI ay talagang napaka-importante po sa demokrasya. Tayo po ay nagtataguyod ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. At sabi po ng Korte Suprema, lahat po ng sumusupil sa ganyang kalayaan ay presumed unconstitutional. Nasa burden po ng NTC ipakita kung ano yung mga basihan para masuspindi kami. Ano ba? Kami ba ay nagtatawag ng himaksikan? Hindi nga po eh. Kami ang kalaban ng terorisang CPP, NPA. Hello? Hindi nga po kami kritiko ng gobyerno. Kami po ang nagbigay ng pamamaraan para mapakita ni Presidente BBM ang kanyang kakayahan dun sa debate na hinangaan po ng buong Pilipinas. Dahil ang debate po ay patas at malaliman ang pinag-uusapan, hindi lang pang showbiz. So ano po ang banta? Asaan ang clear and present danger ng pagpapatuloy ng pagbo-broadcast ng SMNI? Wala po. At itiniming pa nila sa Pasko na alam nila na halos walang makakagalaw, no? Dahil saradong lahat, no? Pero sa tingin ko nga po, dahil dito sa internet, hindi pa rin sila magwawagi. No? Mabuti na lang po, mababa naman talaga ang viewership pag Pasko. At mabuti na lang po, nandyan nga ang internet. At kinakailangan na, kung dati-rate meron tayong mosquito press, ngayon naman meron tayong bulong-bulungan press.
kailangan sabihin nyo sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kaibigan, tuloy pa rin ang pagpapasiwalat ng katotohanan ng SMNI sa pamamagitan ng internet, YouTube, Facebook, Rumblr at Twitter. Sabihin na lang natin natakot ang NTC na baka mamaya may mangyari sa kanilang budget sa susunod na taon kapag hindi sila gumalaw. Alam mo, sa totoo lang, yung resolution na yan, hindi yan produkto ng Kongreso. Yan ay sense lamang ng Kamara. So walang legal effect yan. Pero parang talagang tinanggap ng NTC na batas yan kasi nga, paano mo naman susuwayin ang Speaker of the House? Paano mo susuwayin yung kanyang kaalyado na 300 plus sa Kamara de Representante? Paano ka haharap sa Kongreso sa susunod na paghingi ng budget kung hindi mo nga sinunod ang sabi nila na kinakailangan suspindihin o di naman kaya ay tuluyan ng i-revoke ang kanilang prangkisa? Pero alam niyo po, pinagsamantalahan lang ang panahon. Alam nila talaga na Pasko, mahirap gumalaw, lahat ng tao preoccupied sa pagdiriwang. So, intindihin na lang natin na talaga alam nila na kung talaga mapapatupad nila itong suspension na ito, dapat now na or never. Kasi kapag normal times po yan, talaga naman pong nandyan ang mga hukuman. Pero naniniwala po ako na bagamat Pasko, bukas pa rin ang mga hukuman. At bagamat marami sa aming mga abogado ang talaga naman pong ma-disable dahil Pasko, gaya ko na ako po ay mag-ibang bansa, meron naman po mga maiiwan na mga abogado na talagang siyang magpapatuloy ng laban. No? So, dyan lang po kayo, konting pasensya lang, parang nangyari lang yan sa pagkakakulong ni Lorraine at saka ni Eric, medyo naantalang paghahain sa korte, parang pag nahain naman sa korte, kinikilala naman po ng lahat. No? So, tingin ko po, as soon as ma-file din yung ating kaso, malinaw na malinaw po yan na merong presumption sa saligang batas na unconstitutional ang ginawa ng NTC, ay babalik po tayo sa ere. Meanwhile po, nandiyan naman po ang internet. Sa totoo lang po naman, karamihan naman natin mga kababayan, lalong-lalo ng mga OFW, hindi naman nanonood ng TV. Sila po talaga ang number one viewers natin at sila po ay nakatutok sa YouTube at Facebook. Kaya magandang araw po sa aming mga kababayan, kahit nasan man kayo sa inyong daigdig, ang mabuting balita po, gaya ng hindi mapipigil ang Pasko, hindi rin po mapipigil ang pagsiwalat ng katotohanan sa pamamagitan ng SMNI. Narito pa rin po tayo at sabay-sabay tayong manindigan para sa kalayaan sa pamamagitan ng pagtutok sa SMNI sa internet. Well, yan nga po sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Chavez versus Gonzales, na ang pinagbabawal sa saligang batas hindi lang yung aktual na panunupil, kung hindi kahit anong gagawin ng gobyerno na magiging dahilan para magkaroon ng chilling effect doon sa pag-exercise ng karapatan na yan. No? So obviously, ang intention po nila ay magkaroon ng chilling effect. Mensahe po to sa lahat ng media installation. Wag na wag yung pupulaan ang speaker, ha? Parang meron na po tayong les majest ngayon. Alam niyo yung les majest, batas po yan sa Thailand, na bawal pintasan ang hari, otherwise kulong ka. So ngayon, ang mensahe po, na wag yung pipinsanan ang ating speaker dahil kung kayo pipintasan nyo yan, tatanungin nyo kung tama ba ang mga reports dahil ang ginagamit naman ay pera ng taong bayan, po pwede kayong mapasara, mapasuspinde. Yan po mensahe nila. Pero, kaya nga po, miski mahirap gumising sa umaga at alam nating wala tayo sa ere, kundi nasa internet lamang, kinakailangan panindigan po ang kalayaan. Kada minuto na naririto tayo, na nagsasalita at nagdidebate, nagdidiskurso, ito po ay tagumpay ng demokrasya, hindi po magwawagi ang mga diktador. Bukod kasi sa itong balitang pagsuspende sa ating estasyon, nagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol naman doon sa pagsuspende ng kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa. One, that would be a gross violation of my constitutional right to free expression. And second, of course, is the outfit which I am using as a platform, violation of press freedom. Magdadalawa yan. Kasi using a medium there, which is a SMNI. So, yun ang akin. Those constitutional rights are sacred. Talagang mabigat yan sa ating konstitusyon. In my view, the suppression to express your right to exercise this freedom, it cannot be the subject of a preliminary or a permanent
status. Hindi nga pwede yan eh. The right to free expression is absolute. To me, that is how I understand it. A temporary preventive suspension is by itself already a censorship. Hindi ka makasalita. You're censored. So, to me, to that extent, or to the full time that you are not allowed to talk, it is a derogation of your right, of your constitutional right to free speech and free expression. Itong nibista ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, no? Hindi po pwedeng gamitan mo ng preliminary suspension, preliminary injunction ng karapatan ng malayang pananalita. Yan nga po ay garantyado ng saligang batas. Kaya pagtataka kung bakit ganito naging aksyon ng NTC. Sana malaman ng NTC kung ang mga mambabatas ay merong legislative immunity sa mga sinasabi nila sa hukuman. Walang ganyang immunity ang mga taga-NTC, ha. Dapat alam na nila ang jurisprudence na bagamat mas kakaunting malakas o mas malakas ang supervision ng Estado sa broadcast, ito'y sakop pa rin po ng kalayaan na hindi dapat sinusubil, no? So nakapagtataka po talaga mga pangyayari, siguro talagang takot sila lahat doon sa makapangyarihang Speaker of the House. Pero habang natatakot po sila sa Speaker of the House, nayuyurakan naman ang ating demokrasya, nasisira ang ating demokrasya. So ibig sabihin, attorney, itong pwede pa itong ma-reconsider ng sana ng gobyerno itong ating operation. Well, tiniming lang po nila na talagang Pasko kasi sasabihin nila, miski mag-file ka ng motion for reconsideration, sa bagong taon na yan. Kasi bakasyon na kami. No? Pero sa katunayan po, ang lahat ng korte po ay dapat bukas 24/7, no? Kung kinakailangan para pangalagaan po talaga ang ating mga karapatan. According to the Constitution, the President presents the budget and Congress may approve the budget and even may reduce the budget, but it cannot increase the budget as requested by the President for the operations of the government. Kasi Ito ang punto ni Senator Coco Pimentel kung bakit para sa kanya ay depektibo ang ipinasang 2024 national budget. Anya tumaas ng 450 billion pesos ang ipinanukalang 281.9 billion pesos ng Office of the President na unprogrammed funds ang inaprobahan ng Kongreso. ang budget kasi sa akong tanawa, sa aking paningin po ay depektibo in the sense na ang approve ng Kongreso na total budget amount, kasi ako sa total ako nakatingin sinasama ko yung unprogrammed appropriations. So ang total budget amount ay 450 billion pesos na mas mataas. Ang inapprove ng Kongreso mas mataas sa pre-propose ng executive or ng presidente. Ang issue ko ay hindi dahil sa lump sum ito. Dahil ang issue ko ay hindi dahil sa hindi ito itemized. Ang issue ko ay tinaasan ng Kongreso by 450 billion pesos yung hiningi ng presidente. Bawal yun. Nasa Constitution, bawal yun. Sinabi pa ni Pimentel na pagdating sa Bicameral Conference Committee na dadagdagan ng 450 billion pesos ang unprogrammed appropriations. Hindi naman anya ito ang unang pagkakataon na tumaas ang hiling na unprogrammed funds. Nakikita ko po yung trending. 3 taon na po to na parati na pong kinakargahan ng unprogrammed appropriations. So ganun ang reasoning nila na hindi naman yan kasama sa budget. Paano naging hindi kasama sa budget yan? Sinasabit nga ng presidente yan. Pati sa law na pinapasa namin, kasama din yan. Tapos sasabihin mo hindi kasama sa budget. Ang gagawin na lang natin ngayon, since na-approve na yan, actually, pirmado na nga yan kahapon Ngayon kukuha na ngayon tayo nung itemized list. So ano ba yung 450 billion pesos na kinarga sa budget? Makikita naman natin yan. Hindi pwedeng hindi bigay sa atin yan. Pero hindi ko pa siya hawak sa ngayon. Pero as a matter of right, mahihingi ko dapat yan at mahihingi rin yan ng taong bayan. Malinaw po, no, sa saligang batas na ang nagpo-propose ang budget ay ang presidente. Pwedeng tapyasan ng Kongreso pero hindi po pwedeng dagdagan. Kung talagang mas malaki ngayon ang budget kaysa sa hiningi ng presidente, yan po ay labag talaga sa saligang batas at yan po ay null and void. Pero mga kaibigan, ano ba ito mga unprogrammed funds na ito?
Ito kasi yung mga pondo na kontrolado ng administrasyon. Kung ikaw ay supporter ng administrasyon, hahanap at hahanap ng pondo yan. Theoretically, kapag walang pondong nakalap para pondohan itong ang program funds, hindi yan magagalaw. Pero parang carrot stick po yan eh. Kung ikaw ay mabait na isang kongresista at karamihan naman po na humihingin ang program funds ay mga kongresista para sa mga proyekto, bibigyan ka ng presidente. Pero alam niyo po yung ang program funds na yan, hindi ma-release nang walang personal na pirma ng presidente. So yan po ay isang pamamaraan para kontrolin ang mga mambabatas na sumuporta sa gobyerno. Pero gaya nga sinabi ni Senate Minority Floor Leader Pimentel, hindi natin alam pa talaga kung ano yung 450 billion na yan. Napakalaki po yan. Ang tinapyas po nila sa budget ni BP Sara ay 650 million lamang. Pero dinagdag nila sa kanilang mga sarili ay 450 billion, no? So talagang kinakailangan malaman natin kung ano-ano yan. Now, usually yan, mga proyekto yan. At depende naman kung nasaan ang proyekto, alam mo na kung sino makikinabang dyan. Yung kongresista ng lugar na yan o di naman kaya yung senador na nagpondo ng project na yan. Pero karamihan po dyan talaga mga kongresista, mga proyekto sa iba't ibang mga district, no? So yan po yung pagre-reward ni Speaker sa mga loyal na mga kongresista. At syempre po gagamitin yan para kung ano man ang gustong gawin ni Speaker sa Kamara de Representante. Kung gusto niyang ipagpatuloy ang impeachment ni Sara Duterte, yan ay po pwedeng magamit. Yung ang program funds na yan. Kasi lahat ng boboto sa impeachment, sige, yung mga proyekto niyo sa program funds, maire-release. At alam niyo naman, hindi naman kailan na yan. Hindi lang po yung proyekto para sa mga constituents, hindi. Tongpats din yan sa mga kurakot na tao ng gobyerno na meron ng mga favored contractors na doon sa kanila mapupunta ang mga bidding na yan, no? So, ganyan po ang sistema niyan. Kaya dapat po matanggal yan. Kasi yan po talagang mga unprogrammed funds na yan na kinakailangan, merong authority ng presidente para ma-release, yan po talaga ay ginagamit para ma-influensyahan yung mga mambabatas, lalong-lalo na sa mababang kapulungan. Pwede pala yan, attorney, na kumbaga iba yung bersyon na hinimay doon sa Kamara. Nagkaroon din ng paghimay ang Senado. Yun yung kanilang inaprobahan. Pagdating sa BICAM, bigla na lang tumaas. Bakit hindi yun pwedeng ibalik ulit sa Kamara at sa Senado para himaying muli? Well, kasi ang teorya dyan, kapag na-ratify ng plenary matapos dumaan sa BICAM, ratifikado ka ng buong chamber, no, ng Kongreso. Pero ang punto, talaga naman po pwedeng baguhin ng Kongreso ang budget. O pwede lang tapyasan, pero hindi po pwedeng dagdagan. Nangyari dito, sa ngayon at least kay Minority Floor Leader Coco Pimentel, dilagdagan, no? So malaman natin kung bakit nga nangyari yan, no? Alam mo, talagang ang daming mga kaso na madidinggin ngayon ng Korte Suprema, no? Nandyan itong budget, nandyan yung confidential fund, nandyan ang ICC, nandyan ang mga prangkisa ng SMNI, nandyan pa rin yung nakabinbin ng habeas corpus at certiorari nila Badoy at saka ni Celis, no? Sa akin kasi, ang pinaka-importante pa rin, yung kalayaan mismo, no? Yung nakulong yung mga dalawang taong yan, bagamat merong garansya sa saligang batas na hindi dapat sila maparusahan sa kanilang pananalita. Pero kinakailangan talaga at ang ating dasal ay sana magpatuloy pa rin sa desisyon ng Korte Suprema dyan, no?